Yun, hello, welcome guys. For today's video naman, ano lang natin yung skill build ng aking paladin tsaka item build. Para at least, ano siya. Pang ano kasi ito ang build ko dito is DPS tank naman siya. Kaya niya mag DPS pero kaya rin mag tank. Parang hybrid siya pero let's go. Sa skill build natin, ito yung mainly na ginagamit ko pang NES. Naka 0 yung Holy Bolt natin pero naka level 9 ang Charge Bolt. Naka level 6 ang heal. Kung kaya sana ano, pero mas okay na to. Max heal na tayo. Tapos level 5 block. Kaya naman ng 20 seconds yung 6 block na yun. Mahalaga naman din. Tapos ngayon, naka level 3 yung HP ko. Level 1 lang yung mental kasi gusto ko kunin yung heal nga. Naka max level yung MP recovery natin. Tsaka yung toughness, naka max din na 3. Same pa rin, tumble max. Sa paladin build natin. Sa skill, naka level 1 na yung Holy Relic ko. Naka-max yung Sacred Rammering. Naka-level 5 yung Lightning Zap. Max level ang Electric Smite. Meron akong Torse Hammer. Tapos may Provoke din ako. Level 3. Kasi mainly Nest nga ito. Pang Nest. Divine Breaker. Para lang ma-unlock natin yung Armor Break. Ngayon, minax ko yung Armor Break for more duration. Ang negative armor nito. Level 1 yung Shield Charge. Since ginagamit ko lang din to pang defense. Pag ano kasi, kunwari nagdi-DPS yung mobs or boss, pwede mo tong gamitin siya, magre-reduce siya ng 50% damage, physical at magical. Naka-level 1 lang yung auto block, pero naka-max yung Pit of Stance natin. Mahalaga to kung tank build ka. Ngayon, wala tayong aerial block, tsaka itong Divine Punishment at Iron Will. Since hindi naman tayo lumalaban ng nasa air, kaya walang kwenta tong aerial block. Chance lang din yan, kunwari tumalon ka, kaya mas okay na lagay na lang natin sa Fate of Stance. Ngayon, minax ko yung ano ko, Elemental Aura ko. At naka-level 1 yung Conviction ko. Ito yung pan-DPS natin, Conviction. Yung Elemental Aura, ito yung pan-defense natin. Depende sa sitwasyon. Nagagamit tong Elemental. Tapos naka-level 1 yung Divine Avatar natin. Mahalaga to pag tank build ka. Since pag ginagamit mo to, hindi ka madadamage. Malaking tulong to. Kung kaya nyo lagyan ng plate to, mas okay. Pati sa provoke. Tapos yung item build natin. Naka-apocalypse set ako for more magical damage. Tapos ang ano natin is naka-intellect ako sa flail. 10 tayo sa shield. Tapos puro intellect yan. Yung gloves ko naka 10. Pero pwede nyo tong gawing wheel para super armor. Pwede nyo gawing wheel yan. Ginawa ko lang tent para sa magic defense. Tapos, ang goal nyo dito para sa akin light attack para sa akin, light attack. Yung goal ko dyan, light attack na potential. Same sa accessories. Tapos dito, depende kung int bit or int agi. Basta max HP lagi. Agi para kasi sa critical. Ayan, naka-fatal din ako. Hinahabol ko yung critical. Pero, okay lang naman. Naka-light attack din yung fatal rings ko. Para more on damage tayo, elemental. Tapos naka-wind ako dito. Pero pwede ko itong palitan kung sakali magtatank talaga ako. Meron ako naka-ready yung Argentas Breath tsaka Slave ko. Para 10% elemental death. Kailangan to kung sakaling gusto nyo rin mag Sea Dragon. Kaso ngayon, alam ko sa Sea Dragon, hindi nyo na pwede tangkihin yung RDB. Yung Rotating Dragon Breath. May bago silang mechanics. So, dadodge nyo na lang din. Pero at least may reserva kayo para at least meron lang kayo ice depth. Same sa kailangan nyo rin kung sakali sa suffix ng helmet nyo, may water. Magdala kayo extra. Ngayon, kung gusto nyo mag-tank talaga, ang nire-recommend ko sa inyo na item is yung nabibili sa may yung set nito. Yung nabibili sa Coliseum, sa ladder. Etong fighters. Kasi pag binuo nyo tong set nito, meron kayong para resist, stun resist, critical resist, max HP. Tapos sa panlima is may light depth, dark depth, fire depth, ice depth kayo. Kompleto to sa defense. Yun lang naman nire-recommend ko kung sakaling gusto nyo lang. Bali, yun lang guys. Ay, bali, ito pala, yung natin, heraldry natin, para lang may tayo, reference.
Bali, naka-intellect tayo, health, wind, fatal, life, tapos magic, distraction, tsaka tent. Papalitan ko tong distraction kapag nag-level 50 na. Tatanggalin ko to. Since ang Crusader is may skill siya na nagko-convert ng magical to into physical. Vice versa, physical to magical. May skill siya nun. Kaya tatanggalin ko na to. Magpi-pure magic ako. Para lang mahabol ko. Tatanggalin ko to. Lalagyan ko siguro iron wall to. Para lang dagdag defense. Ngayon sa skill plate nyo, mas okay na may provoke kayo. Tapos, Divine Avatar. Kung sakali lang. Kasi plus 5 seconds sa Divine Avatar eh. Yung provoke na kulay blue, okay naman na yung kulay blue. Since 10 seconds tong max nito. Pag naglagay ka ng kulay blue, magiging 14 seconds yung debuff nito, duration. Ang cooldown lang naman nito is 13 seconds. So, unlimited din tong provoke nyo. Kung kahit blue lang gamitin nyo. Kasi kapag yung epic, alam ko 15 seconds lang. Bali, yun lang guys. Thank you, thank you.